Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang stakeholder at ahensya ng gobyerno ay palalakasin pa ngayon ng Bureau of Corrections ang reintegration program para sa mga person deprived of liberty o PDL na mabigyan ng livelihood o skills training ang mga bilanggo at trabaho kapag sila ay nakalaya na. Si Cherry Light magbabalita. Maliban sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, may isang business company ang lumagda sa isang kasunduan upang bigyan ng trabaho ang mga PDL o nakapagtapos na ng kanilang hatol. Si Mang Tomas at si Robert ay kabilang sa mga person deprived of liberty o mga bilanggo na nakalaya na nitong Lunes. Bagamat hindi alam ng kanilang pamilya na sila ay laya na, sorpresa silang uuwi para muling makasama ang mga mahal sa buhay. Si Mang Tomas, ipagpapatuloy raw ang naiwan niyang trabaho bago siya napunta sa Bilibid, habang si Robert naman ay desidido nang pumasok sa trabaho na may kinalaman sa mga natutunan niya sa loob ng piitan. Prepare human. Opo, kaya babalikan ko po yun. Pwede po ako maglako-lako sa mga village, yung panggawain ko po. Opo. Nag-aral po ako ng School of Fine Arts, graduate po ako. Natuto po ako mag-paintings. Ang Bucor ay lumagda ng kasunduan na magpapalakas sa reintegration program ng ahensya sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng local government units. Particular na sa mga lugar kung saan muling pagsasama-samahin ng mga PDL, ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Commission on Higher Education o CHED, Department of Education o DepEd, Department of Health o DOH, Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Social Welfare and Development at iba pang stakeholder mula sa pribadong sektor. Para sa ganon, paglaya nila, hindi lang sila na-reform, na-reintegrate sila sa society. Sinabi rin ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. gagawin ang training skills at pag-aaral ng mga PDL habang sila ay nasa bilibid pa. Depende sa skill nila. So kailangan may skills training. At katulad ni Ramon, ang sabi niya, maglalagay ako ng skills training facility dito para yung lalaya ay kukunin ko na diretso sa trabaho sa kumpanya niya. Lumagda din ang kasunduan ng Bucor sa isang kumpanya ng negosyo na BP1 Foods Incorporated na magbibigay ng trabaho sa mga PDL na nakalaya na. Sa ilalim ng MOA, ang Bucor sa pamamagitan ng Directorate for External Relations o DER ay mananagot para sa pagpapatupad ng pre-release at post-release reintegration programs para sa dating PDL na kinabibilangan ng pagkuha ng suporta mula sa pamilya at komunidad bago ang panahon ng pagpapalaya at pagtiyak ng pagtanggap mula sa pamilya at komunidad pagkatapos ng paglaya. Samantala, kasabay ng 30th National Correctional Consciousness Week, nakalaya na ang karagdagang 240 na mga PDL mula sa iba't ibang prison and penal farm sa New Bilibid Prison, Muntinlupa nitong Lunes. Sa bilang na ito, umabot na sa kabuang 6,110 ang PDL na nakalaya na sa taong ito. Sinabi ni Catapang Jr. na sa mga nakalayang bilanggo, 124 na ang nakapagsilbi na sa kanilang maximum sentence, 30 ang naabswelto, 16 ang under probation, 69 ang nabigyan ng parol at 1 ang na-turnover sa kulungan kasama ng iba pang nakabinbing kaso. Asahan niyo po na marami pa po kayong mga kasamahan na lalaya sa mga susunod na panahon at sa tulong din po ng BPP at PPA para sa executive clemency, marami din pong makakatulong po ito sa ating decongestion. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.